Kumustahin mo yung mga kababayan natin tagapanood sa'yo. Oo, lalo kang gumaganda. At saka, love na love ka na nila. Ay, salamat po kung ganon. Yun pala yung sikreto mo, Nanay Ansing, mag-lipstick ng pula. Pero ngayon, di ka na nahiya. Tinanggal ko na po yung hiya ko sa katawang ko. At tinanggal mo na yung hiya mo sa katawan. Wala po kasing mangyayari. Saka yung nga pong mga masasamang tao, hindi pa po nahiya. Kung importante naman po, barak po kay Kuya Oliver, edi ipagpalibang ko na lang po sa yung asawa ko na lang. Yun ang gusto kong marinig sa'yo, Nay. Pambili. Ha? Iwan ko na lang itong pambili. Oo, yun, please. Bahala sa lahat. Opo, maganda naisip mo, Nay. Huwag mo nang isipin. Importante po kasi si Kuya po. Opo, wag mo na Kahit isipin. ko lang po may paparamdam yung pagmamahal ko. Noon po hindi po. Yun naman pala, Nay. Pinapakaba mo pa ako eh. So, pwede ka sumama ngayon. Opo. Sige, kausapin. Unahin ko na po si Kuya po. Ha? Uunahin ko po yung kay Kuya po Oliver. Salamat naman. Ikaw talaga, Nanay eh. Sasabihin mo pang walang ref eh, kaya ko kinakabahan talaga sa'yo. Ha? So, pwede ka na sumama ngayon. Opo. Pagsabihan ko lang po yung asawa ko. Oo. Iwanan mo na lang yung budget. Ibigay ko na lang po sa kanya. Oo. Magdala ka lang ng kahit isang extra damit kasi hindi ko alam kung makakauwi tayo today. Kasi kung mahaba yung pila, check-up, possible na doon tayo matulog, then bukas ang uwi natin. Opo. Okay lang? May napapansin ako, Nay. Ano po? Parang namumulalabi mo, nakalipstick ka na naman. Hindi po. Basta nga po talaga ako ng bahay sana. Isipin mo nakabihis po ako. Buti inabot namin kayo. Eh kung na-delay pa ako, Baka hindi niyo po ako naabutan. ayan na naman tayo. Nakalimutan ko po kasi na Nakalimutan mo Petsa 9 ngayon. Ano po bukas pa lang po ang nai. Oo, sige. Sabihan ko na lang pinasawa ko. Oo. Pero Nay, teka lang. Anong meron ba't lalo kang gumaganda ngayon? Gusto po. Oo. Wala po. Ha? Wala po. Blooming. Nagkakapo na pangit ako. Ha? Hindi, kinakausap kita. Hindi nga. Lapit ka rito. Dito ka. Ay, Dito ka. bakit po? Dito ka. Naiya naman po ako. Hindi, harap ka dito. Kasi, tingin ka. Kumustahin mo yung mga kababayan natin tagapanood sa'yo. Kasi gumaganda ka lalo eh. Di po, Daddy Frankie naman. Oo, lalo kang gumaganda. At saka, love na love ka na nila. Ay, salamat po kung gano'n. Pan po yung mga nagagalit po sa akin. Oo. Pasensya na po kayo. Aminado naman po ako. Nagkamali po ako. Si Daddy Frankie lang naman po kasi ang nakakaunawa sa akin. Salamat. Siya po yung nilalapitan ko po. Hindi po kasi siya nagpapahiya ng tao. Mabuti po siyang tao. Kahit nagkamali na po ako noon. Sobra na. Binibigyan pa rin po niya ako. Oo. Sorry po. Yung pong mga tumutulong sa amin, sana po wag po kayong magalit. Tsaka si Ma'am Jonelita Kilding na napakabait, di ba? Oo nga po. Kumbaga sa tulong pinadala niya, maraming napukaw, maraming nabuksan ng isipan, lumawak ang kanilang pag-iisip. Kaya salamat po sa mga tumutulong. At ganun din kay Ma'am Malo de los Santos. Maraming salamat, Ma'am Malo. Napanood ko yung live ni Ma'am Malo de los Santos, pero hindi ko pa pwedeng i-open dito. At saka thank you rin kay Ate Ansing na, ayan, sinusuportahan niya tayo para sa kanyang kapatid. Para gumaling na po yung kuya ko. Kahit man lang yun lang yung pagsama-sama po sa kanya, magawa ko. Yun ang pinaka-importante, yung present ninyo. No? Wala naman tayong gagastusin. No? Sige, kausapin mo sila para alis tayo. Kasi kailangan natin. Bibiling ko lang po yan. Opo. Sige. So yun mga kababayan, kinabahan pa ako sa una. Pero okay naman pala, nakalimutan lang daw niya na ito na yung oras at araw. Kaya loobin na sana ng Panginoon na maging okay. Pero bagamat ganito, makulit si Nanay Ansing, nakukuha talaga sa magandang pakiusapan. Kailangan lang talaga ng unawa, haba ng pasensya. Gaya ng aking sinabi nakaraan na hindi pare-parehas ang tao. May mga kanya-kanyang kahinaan. Kahinaan po ni Nanay Ansing yung hindi niya po
nararamdaman ay hindi niya napag-aaralan yung mga binibitawan niyang salita, minsan ay nakakagulat. Kaya kailangan talaga ng malawak na pangunawa. Pero tingin ko kasi, hindi niya intention manakit or what. Kaya wag po sana natin ma-misinterpret. Kasi ang goal natin dito is makatulong. Ipaunawa yung mga bagay-bagay na hindi pa nila nare-reach. Dahil nga magkakaiba tayo ng ginagalawang mundo. Kung tayo sinuwerte sa magandang lugar, sila naman ay hindi pa siniswerte. No? Kaya unawa ang kailangan mga kababayan. Problema pati si Kuya JJ mukhang wala pa. Pero kung matatagalan pa, mapipilitan akong aalis. Kasi ang check-up po ni Kuya Oliver, hindi po pwedeng tayo ang hihintayin. Kumbaga kung ano yung oras, kailangan hahabulin natin. No? At eto, ayun, salamat po sa nagbigay ng yero ni Ate Ansing at kahapon daw nagsimula. Pero hindi ko muna ito mapapasilip sa inyo dahil ang focus natin today is yung pag-check up ni Kuya Oliver para hindi tayo ma-delay. Saka na lang po. Yan. Pero kaya na sinabi ko mga kababayan, maswerte po si Nanay Ansing. Dahil yung mga sinasabi niya ay may mga kababayan tayo talaga na mabubuting kalooban. Hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon kasi hindi pa naman dumarating. Pero ang tao talaga, pag mabait, pag walang intention na anuman, ay binibiyayaan ni God. Abangan niyo po yan mga kababayan. Thank you po kay Ma'am Malu de los Santos. Tara na. Sige, may damit ka na, Nay? Magpalit lang po kung siting. Oh, sige. Paano si Kuya JJ? Hindi na natin hintayin. Ewan ko po kung makakauwi po siya. Pumunta mo ng bukid eh. Ako muntang bukid. Pero ang ganda ng usapan namin kasi, Nay, na Petsa 9. Hindi ko po alam. Darating ako dito Petsa 9, Friday. Bago mag alas 9, dapat naka-ready na at makakaalis na tayo. Baka po may importante po rin siyang pinuntahan po. Dapat inilihis na lang kasi usapan na to, schedule na to eh. Pero siya, sige, punta na tayo doon, Nay. Para hindi tayo ma-delay. Tingnan natin, daanan natin ulit kung nandyan na. Kaya JJ, dyan ka na? Wala pa siya? So, hindi na siya makakasama? Mga anong oras siya babalik? Usapan kasi namin ni Kuya JJ to. Paano kaya to? Tara na. Sige na, sayang oras. Kaya naman na ni Ate Nanay Ansing eh. Sige. Pero iba rin kasi sana na may lalaki kasi pag binubuhat or ina-assist si Kuya Oliver. Sige, pasok ka Nanay Ansing. Kanina po. Saan si Nanay Ansing upo? Dito ka na lang, Nay. Yan, dyan. Oo. Kuya Oliver, andyan na si Ate Ano pangalan yan? Chian, oh. Kwentuhan naman kayo. Dati nakakulong ka lang doon ng dumi-dumi mo. Ngayon, sikat na sikat ka. Kilalang kilala ka na. Kasi si kay Daddy Frankie, nilinisan ka niya. Binahon ka niya sa kabahuan. Kahit nawala si nanay at tatay, nandiyan naman si Daddy Frankie, di ba? Naalagaan ka. Kaya pasalamat ka kay Daddy Frankie, natagpuan ka niya. Noon, binabaliwala ka namin, no? Hindi ka namin pinapansin. Nandun ka lang sa kulungan mo. Baho-baho. Sigaw ka pa ng sigaw. Ngayon, nakalaya ka na.
chance mo na ito para magbago. Tulungan mo yung sarili mo kasi hayaan mo lang yung problema. Tapos sikat na kilalang kilala ka na sa Facebook. Ang taba-taba na ngayon. Pero tingin ko mas sikat si Nanay Ansing eh. Ha? Kasi po maraming nagagalit sa akin. Hindi na. Love ka na nila. Sabi nga nila, gumaganda si Nanay Ansing, Ay, gusto naka-lipstick na. Ang taba-taba mo na ngayon. Tama na yan. Lalong gumaganda si Nanay Dati Ansing parang pala eh. binobola naman ako. Mamay Hindi. sabihin na naman. Ha? Pangit lang ang ugali, pangit pa yung mukha. Hindi. Kaya nga kailangan natin maglagay-lagay ng foundation konti. Ano? Yung pala yung sikreto mo, Nanay Ansing, mag-lipstick ng pula. Kuya Oliver, ba't nakasimangot ka? Kanina, kanta ka ng kanta, kwentuhan kayo. Taba-taba mo na ngayon. Pagaling ka na. Para O, mabuhay tumaba ka na siya, di ba? Normal. Hayaan mo lang yung mga nalalait sa'yo. Oo. Basta pilitin mong gumaling. Na? Diba Wala sabi- naman nang nanlalait sa kanya, Nanay Ansing. Maraming nagmamahal sa kanya. Hindi naman po pare-pares yung tao. Oo. Daddy Frankie. Meron pong naawa, pero meron ding tumatawa, tinatawanan siya. Tinatawanan siya. Hanggang ngayon? Yung pong iba, hindi kasi pare-pares po ng tao. Alam mo, Nanay Ansing, huwag natin pansinin yung mga negative. Oo nga. Pansinin natin yung mga positive lang, ha? Oo. Ignore natin yung mga nag-iisip na hindi maganda. Ganon talaga dito sa mundong ibabaw. Di ba? Hindi Opo. para parehas ang tao talaga. Noon po kasi dami kong naririnig na masasakit. Ha? Marami akong naririnig na masasakit. Siyempre nasasaktan po ako, kapatid ko po siya. Pero ngayon, tinanggal ko na po yung hiya ko sa katawang ko. At tinanggal mo na yung hiya mo sa katawan. Wala po kasing mangyayari. Saka, yung nga pong mga masasamang tao, hindi pa po nahiya. Oo. Kami pa pong wala naman po kaming inaagrabyadong tao. Hindi naman po namin kasalanan na nagkasakit yung Dati kapatid. medyo nahihiya ka. Oh, Ngayon, hindi na po. tinanggal mo. Makapal na po yung mukha ko. Wala naman dapat ikahiya. No? Oh. Hanggat walang ginagawang masama. Kaya nga sabi ko nga di ba? Maraming nagsasabi sa akin na ba't hindi ko raw diretsahin si Nanay Ansing. Sabi ko wala namang ginagawang masama si Nanay Ansing. Sumobra lang po, sumobra Opo, po. Hingi na po. nakikiusap lang sa akin. Hingi na po akong hingi. Oh, hindi. Yun ay paghingi naman. Wala ka namang magagawa kung hindi ko ibibigay, di ba? So yun ay hindi masama. Siyempre, mabait po kayo. Sabi ko, lawakan pa rin natin ang pangunawa. Hindi po kayo namamahiya ng tao. Pero ngayon, di ka na nahiya. Yung pong sa kapatid ko, hindi ko na po siya kinakahiya. Dati po, nahiya po talaga. Kaya siguro nilagay nyo siya doon. Wala din po kasi kaming pagpilian noon. Nanay po namin ang nagdesisyon noon. Oo. Kasi mahirap po ang kalagayan yung mahirap po yung may kapamilyang ganyan. Opo. Oras-oras, sasawayin mo. Bawat galaw niya, sasawayin mo. Pero hindi kasi siya napagamot. Kaya ngayon medyo siya kalmado na. Ngayon tahimik na. Dapat po pala yung mga ganyang may kaso, pinapacheck up. Opo. Saka inuunawa. Buti nga po, napabuti nyo siya eh. Gagaling yan. Tsaka tiyaga lang talaga. Oo nga po. Kayo po matyaga. Pinagtyagaan nyo po yung kapatid ko. Ang taba-taba mo na. Tayo na magsalita ni Kuya Oliver ngayon. Oo. Ha? Oo. Sorry ano ang pinapagalitan kita. Sabi ko sa'yo. Bakit ganyan yung ginagawa mo sa sarili mo? Puro kahihiyan yung ginagawa mo sa pamilya natin. Ngayon nauunawaan ko na may sakit ka.
Sorry ah. Magpagaling ka na para maging maayos na lahat. Oo. Eh, Oliver, Oh. umiyak si Nanay Ansing, oh. Naalala ko po kasi noon, sabi ko sa kanya, puro problema yung siya ginagawa mo sa pamilya natin. Puro kahiyan. Ngayon, naunawaan ko na po. Hindi po siya ang uunawa sa akin. Ako pa ang uunawa sa kanya kasi may sakit nga po siya. Mm-mm. Pero ngayon, naunawaan mo lahat. Oh, Ganon talaga na yan, Sing. May mga bagay-bagay talaga na hindi natin marirealize hanggat walang nangyayari. Kaya yung mga nangyayari, doon natin marirealize, maiisip yung mga bagay-bagay. At yun, may pagkakataon pa, may pag-asa pa para pwedeng itama yung mga pagkakamali natin, no? oh. Iparamdam mo yung pagmamahal sa kanya, kausapin mo lagi, maiisip niya yan. Tingin mo na yan, Sing, may tampo ba sa'yo si Kuya Oliver? Hindi ko lang po alam. Kuya, pagaling ka na. ah. Tulungan mo yung sarili mo ah. Kuya Oliver, tingin ka kay Nanay Ansing, ha. Oo ah. Usapin mo, ha. Ba't takot ka kay Nanay Ansing? Matapang kasi po ako nun sa kanya. Matapang ikaw. Opo. Kaya Binubungangaan ko siya noon. Laging Siya po, hindi po siya tahimik. Mm-mm. Kaya pala. Pero mararamdaman din niya yung pagsisisi, kausapin mo lang, mag-sorry. Kaya medyo ilag siya, no? Opo. Mm. Okay lang yan, Nay. At least alam na natin, unti-unti bumawi tayo. Naalala mo pa sina Kuya? Oo. Sino? Anong pangalan nila? Ha? Anong pangalan nila? Si Kuya Wakit, kilala mo pa? Ha? Si Kuya Tano, kilala mo pa? Ha? Oo. Si Ate Layla, kilala mo pa? Si Ate Maribel, kilala mo pa? Ha? Kasi noon, pasaway talaga. Minsan kasi, yung mga galaw niya nakakainis sa amin. Noon, nagkatay si nanay at tatay ko ng manok. Inubos lang niya. Nagkulong siya sa banyo. Nilakpa niya. Ay, walang magawa yung magulang namin. Marami siya, pag kasi noon talagang lahat ng galaw niya nakaka-high blood. Kakainis. Pati toyo, mantika, lahat ibubuhos niya sa kanin. Asin, lahat ibuhos niya sa kanin. Hindi naman niya uubusin. Sasayangin lang niya. Pag nagluto ka, wala kang magamit. Ngayon, mabuti-buti na yung kalagayan. Alam na niyang maligo mag-isa. Linisin yung sarili niya. Naalala mo na, ng mga bata tayo? Di ba, tuko-tuko tayo maghugas ng pinggan? Pag ako yung nakatukan, tinatakot mo ako sa labas ng bahay. Sabi mo, may bulto dyan. Kamo sa akin.
Ako naman takot noon. So lahat lang, naalala mo pa? Dati Belen, naalala mo pa? Mm. Wala na sila, patay na. Sabi ko nun sa'yo, buhay pa si Nainang at Tatang. Ayusin mo na yung sarili mo. Well, wala na sila. Eh, syempre, may mga asawa, may mga anak din kami, pamilya kami. Inuuna din namin yung pamilya namin. Hirap din kami sa buhay. Inuuna din namin yung panggastos, araw-araw. Ikaw, hindi ka na namin naasikaso. Nayaan ka lang namin na dumi-dumi, yung baho-baho. Sigaw ka pa ng sigaw. Pagkain ka ng pagkain. Bumalik na naman yung dati mong katawan, no? Mataba ka na naman. Ang dami nang nakakakilala sa'yo, ah. Paano na Facebook ka? Na-vlog ka? Ayun, nakilala ka nila. Dati nakakulong ko lang doon. Pero mas sikat si Nanay Ansing. Sabi nila, gumaganda na si Nanay Ansing. Diyos ko, hindi po totoo yun. Ha? Hindi po totoo. Totoo. Tignan mo dati, oh. Ngayon, namumula na ang labi. May lipstick na. Mag-lipstick naman po ako, ah. Kahit Lipstick ka talaga. Oh, Oo. nung nagtatrabaho ko, nakakabili din po ng gamit sa katawan. Pero ngayon po, wala na po. Nung nagtatrabaho ka, nakabili ka pa. Opo, noona na po yung mga anak ko. Ngayon, hindi na. Opo. Pero anong pagkakaiba noon, Nanay Ansing, nung hindi ko pa nakikilala si Kuya Oliver, hindi pa ako nakakapunta sa inyo. Tapos ngayon na lagi ako nakakapunta sa inyo. Ngayon po, nakakatulong po kayo sa amin. Sa paggawa ng bubong po. Nagkasya naman na yung yero. Opo. Okay na yun. Opo. Salamat sa Panginoon, no? Opo. Salamat sa Diyos. May mga taong may mabuting kalooban. Kasi po noon, tuwing kakain kami, sabi ng mga anak ko, pag umuulan, ay tumutulong mama, sige usog tayo doon. Sabi, Diyos ko naman, pati yero, butas-butas na. Nangungonsumay po ako noon na pag tag-ulan, pag umuulan. Hindi man lang may pagawa yung bubong. Ngayon, okay na. Opo, hindi na po ako kakabahan pag Hindi ka na kinakabahan. umulan po. Kami na lang kinakabahan pag nakita ka namin. Bakit naman po? Pero ngayon din na rin. Okay na. Huh? Ang takaw niyang kumain. Walang tigil yan kain. Kaya lobo-lobo. Pati pisngi, pati tiyan. Oh. Yun na lang libangan niya doon. Minsan hihingi siya sa amin ng kape. Kape. Kaya lang, bawal kasi. Kaya hindi namin basta-basta bibigyan. Juice na lang po. Kaya tubig. Gatas. Opo, nagagatas pa. Ang tabat na nga. Diba, Kuya Oliver? Mm. Gatas? Mm. Oh, masarap? Mm. Sabi na. Huwag kang tataya. Nakakahiya dito sa sasakyan ni Daddy Frankie. Babaho. Ha? Mm. Mamaya tumahi ka dyan. Sabihin mo para ibaba ka dun sa ano. Gasolinahan. Ha? Marami yung tumulong sa'yo. Saka tumutulong pa. Na
Naawa sa kalagayan mo. Ang payat-payat mo kasi dati. Ngayon, taba-taba mo na. Kaya may nabasa akong comment eh. Totoo ba dati na nung nasa kulungan si Kuya Oliver? Totoo ba na inaantay niya na lang siyang mamatay doon? Siyempre, binabaliwala namin noon. Hindi namin pinapansin. Pero pinapakain naman. Malinis na yung mangkuko niya. Dati ang dumi-dumi. Tapos yung haba ng buhok. Sabi ko kay kuya ko yung panganay. Pugupitin yung buhok noon. Hindi naman, natatakot naman. Dikit-dikit na yung buhok niya na ang haba-haba. Ngayon, di ka na natatakot na Yansing. Hindi na po. Hindi na. Kalmado na po kasi siya eh. Noon sigaw ng sigaw. Yung mga anak ko takot noon. Makita lang siya, takot na. Lalo yung maliit ko. Takot na takot talaga siya. Oo, yung maliit. Pag dumungal lang po siya sa kulungan niya, ay, sabi niya, tatakot. Ngayon, hindi na. Ngayon, nakikipag-apiran na. Oo. Pero pinapaliwanag ko naman po sa mga anak ko na, Oo, maliliit pa kasi sila. tito nyo yun, sabi ko, kapatid ko. Kahit ganun siya, mahalin nyo pa rin. Kasi nagkasakit lang siya, sabi ko po. Anong iniisip mo na naman? Ha? Ba't tumatawa ka? Buong baryo dati ate, kinakatakutan si Kuya Oliver. Parang tinuturing siyang aswang. Oo. Sabi nila sa amin, ay bala, sabi nila. Agbala, sabi nila. Ano ibig sabihin nun? Baliw. Meron dyan nakakulong, agbala, sabi nila. Pag-asa pa yung tao hanggat hindi na mamatay. Kaya tulungan mo na yung sarili mo para gumaling. Ha? Nangiwan ng puso. Yung isip mo, labanan mo. Na. Kuya Oliver, andito na tayo ulit. Behave ka doon Titignan ka ng mga doktor para tuluyan na tayong gumaling
Okay, very good. Magpagaling ka na. Ate Ansing, yung pinapakuha kong ID card, explain mo ulit Sige. sa doktor para maging kumpleto ang request. Okay. Okay, so kayo ang bahala. Okay. Hindi na ako bababa, pero ang mag-a-assist sa'yo si Kuya Sam. Pag kulang pa, andyan naman si Kuya Rab. Sige po. Okay, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin nyo, usisahin ninyo. Okay. Okay, good. So ayan mga kababayan, mga kabarangay. Time check. 12:11 po, tanghali, sakto-sakto. Sana mabilis lang kaming matapos dito. Para after nito, dalhin naman siya sa sa private doctor, yung para sa paa naman. Para tuloy-tuloy na yung paglakad niya, maging straight yung lakad niya. Pag gumaling na siya, ayan, dito na tayo. Diretso tayo pasok, di ba? Ayan. So, salamat mga kababayan. Alam nyo naman po, pagdating sa loob, bawal na po ang camera. No? Paunahan mo yung sa kaliwa. Ingat kayo. Ay, kanan pala. So, keep nyo na yung mga camera nyo. So yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? After po ng isang araw namin sa bahay pagamutan, time check, 5:25, kakarating lang namin dito sa bahay. Dito kami mag-overnight dahil may check-up pa bukas si Kuya Oliver. Dahil hindi po biro-biro yung pinagdadaanan niya, kaya medyo may kamahalan yung mga gamot. Dahil pagod na rin tong ating mga cameraman, hanggang dito na lang po muna. After naming kumain, lilipat kami sa hotel.